Yun ang idea. Kaya itong living by grace, essential to fruitfulness, ito ang sabi ni Paul. Ang ganda sinabi ni Paul. Whatever I am now, it is all because God poured out such kindness and grace upon me. Parang ganito yan. Whatever you have right now, biyaya ng Diyos, parang you were found favor. One time, I went to a car wash. Inisip ko yung naglilinis ng sasakyan. May edad na, hindi bata. So, parang ginakatok-batukan pa, tapos naglilinis na kanya. Kasi inisip ko, God, thank you ha. Hindi ka thank you. Thank you for giving me a father who was so strict. Kasi, lumaki ako sa hirap Diyan bote ako Hindi ako putot-putinta, pandisal. Pero yung tatay ko napastig ko, sabi niya, hindi ka pwedeng magtrabaho lang. Learn to study. Kaya mag-aral ka, mag-enroll ka. Eh di, lahat ng mga kapatid ko nag-aaral. Tapos ako, hindi kami mag-aaral. Pero huwag ka lang magreklamo sa tao pag nag-aaral ka. Ang galing-galing ng motivation ng tatay ko. Basta nag-aaral ka, huwag ka magreklamo sa baon. Iisip mo lang, mag-aaral ka. Opo, next. Okay, magkano po ba ang pamasahe mo? Sabi sa akin, sabi ko, 250, unang piso muna yung plastic palabas. 250 yung gym, tapos 250 yung bus. Sabi niya, Tapos pabalik, sabi niya, 250 ulit, tapos 2 pesos na yung tricycle pabalik. Tagal na panahon na, no? Wala na ganun sabi niya, sige, ito 5 piso. Ha? 5 piso? Sabi ko tayo, 5 piso, plus 250, 6 pesos na, tapos pabalik 7 pesos. 13 pesos na. Tama ba? Anak, iusapan natin papasok lang. Alam mo umuwi. Umuwi ka na ang yapon. Eh tayo ba parang alabas ka lang kulang na Nakarin mo na yan. Magkano-plastic. Siya kayong magkakapatid. Paano ang papel? Parang ang usapan natin. Aralin mo. Paano? Magkaroon. Magkaroon ng tatay ko. Sa madaling salita, we were forced to think. Sabi ko, paano kaya kung hindi ganun ang tatay ko? Siguro nagja-jari bote pa rin ako ngayon. Siguro hindi ka ako naisip, God, thank you ha. Kasi hindi naman ako namili ng tatay ko. Kayo Tama ba? So imagine, kung kayo nakakapagtrabaho ngayon sa isang magandang establishment, understand that you are where you are now because of God's favor. That you had a parents, God gave you a parent who would fight for you and brought you to school, to a good school, in order for you to work in a nice company like this. Tama ba? Kung hindi na, wala akong magulang. At least, God gave you an uncle or maybe a foster parents. Or maybe someone who took care of your guardian that brought you where you are right now. Yun pa lang, yun ang understanding ng grace. Kaya yung attitude mo, magbabago na agad. So whenever you're confronted with problems during this year, yung mga challenges, ito muna, I am here right now because of a gift. Kaya hindi ko dapat isipin kaaway ko to. This is a gift. Diba? In order for you to be fruitful, in order for you to learn to live by grace. Meaning, learn to always live with a gratitude in mind because knowing that everything you have is a gift. Okay? Tingnan mo yung mata mo. Gift yan. Huwag isipin, itong pangit na mata na to, anong sinasabi ng pangit na mata, nakakakita ka? Gift yan. Nung nag-work ako, nasa Korea ako, nag-stay ako sa Korea, nag-aaral ako ng history sa Korea, nakakamawa eh. Tuwan-tuwan mga Koreano sa mata natin. You have a beautiful eyes. I've never heard that before. Hindi ako nakalimutan. Ang ganda ng mata mo, lagi si Sasha, ang laki ng mata mo. Diba? Ano ba yan? Ang bago. Ang tawag sa akin, bago eh. Dahil ang laki ng mata mo. Wala sa Korea, you have a beautiful eyes. Tuwan-tuwa sa klase pa. Kaya pala mga Koreano, nagpapaayos ng mata, nagpapalagay ng talukap, ganyan no? Tapos balikan na tayo nagpapawala. Ano mga tayo di ba? Mga tayo yung tipong singkit. Ano talaga no? Pero ang totoo lang, gift yan. The mere fact that you can see clearly, it's a gift. Di ba? Kaysa mga ganda na mata mo, bulag ka naman. Naman, no? So, kamay natin sa gift. Kaya we need to understand that, we need to appreciate that. Kaya sabi nga ni Paul, everything is by His kindness and grace upon me. Now, from the fullness of His grace, look at this. We have all received one blessing after another. Yun ang grace. Okay? Kaya nga, it gives you power, it gives you people to love. Kasi tingnan nyo ha,
Kung hindi nyo nakita yan sa tabi nyo as a gift, hindi nyo ma-appreciate yan. Isipin nyo, I deserve better than this. Diba? Sa totoo lang, kaya nga maraming tao hindi marunong makirelate sa ibang tao, may they never saw that their position right now is not of their own doing. Somebody was used by God to place you where you are. Naintindihan natin? Pag-isipan nyo na lang, yung mga managers, mga officers, sa kaligaran, at si May, iba pa, at me, how about you? Lazar, UP. Okay, you were there. You was somebody God used for you to be there. Iisip ko lang yung kaibigan ko, ang lahat na namin, ate niya yun, isabi niya sa akin, oh, enrollment na. O nga, enrollment na ako sabi ko. Magkano yung patient ng anak mo? Eh, mga anak kasi lahat UP. So, mababa lang sabi, pagbigay ko ng presyo, what? Isang anak ko lang? Sabi niya, isang sim. Patient nila lang ako anak pa, mas mahal pa. Sabi ko, ang palad nila. Sabi ko, at least you can afford to give them that much. Pero hindi lang na-realize, kung narinig mo anak, biglang napaisip, oh man, pero mo, reklamo sa dati namin, minsan nakita pulo, hindi namin na-realize, kung hindi pa siya, hindi kayo makakaaral sa mga school na ito. Tama? Eh, di ba parang apply ka? Lagi tinatanong, ano school mo? Very discriminatory of Pilipinas ka, when it comes to school. Tapos yung school na tinatanong lagi niya. From what school? Did you graduate from niya? Eh, baka where? Hindi hinahaan yung unang pin. Ang sinasabi mo sila, hindi mo sinasabi masama yun. Nasa estudyante naman talaga. Kaya lang, minsan, because of the pressure, di ba? Of this world, na parang pagka hindi ka, at kaya sabi ko, pagmala ka, pag-binibigay, sabi nga, UP and the other universities, gano'n. The rest is the other universities. Kaya there are only two universities in the Philippines, the UP and the other universities. Kung ikaw nag-aaral sa ibang university, di ba, ang pangit? Tama? Eh ako, hindi ako graduate na. Graduate ako sa private school, better than Ateneo. Ibig mo lang, saan yun? Bahala ka na. Narala ko nung ikausap ako sa isang opisina. Sabi ko, oh, where did you graduate? Sabi niya, oh, he graduated in Harvard. How about him? Well, puro top, mga abroad, ha? How about you? Well, in Paris. Oh, Paris! Look! Paris State University! Eh, hindi ko yung graduate. Nakakatawa lang. Para lang masabi, may dating ka din. Pero what I'm trying to say is this. Sabi ko, tingnan mo na. Walang pagmamalaki dyan. I don't care when you graduate. Ang mahalaga, it's a God's grace that you went in. So, matututo ka ngayon to relate to people properly. Tama ba? Now, if you understand that it was by grace, then learn to live by that principle. Then learn to live to plan and believe that God has a perfect, greater plan for you and greater responsibility also for you. Kaya ganda nga, si Spider-Man na, alam niya. Ang sabi si Spider-Man? Greater power means greater responsibility. Kaya, yun yung idea, because then you understand your purpose. Now, ito, what is grace? Yun ano, what is grace? Kasi if you study the word grace, ang dami-dami sinasabi kong ibig sabihin. Ang dami ng idea about grace. But let me just use this as an acronym, yung grace. Mabilis na, grace. Ha? Okay, magaganda kasi mayroong professor, yun kami yung mas estudyante sa Yale University. Yale. So gumamit siya ng acronym, Yale. And every letter, he spent 30 minutes. Di magkatapos siya masalita, tinanong niya yung estudyante, oh, how did you find my speech? Yeah, in the acronym. Now, I thank you, sir, that I did not study in Massachusetts Institute of Technology. Kasi hindi mo mag-hapon doon. Now, ito yung grace. First, remember the word. Gift of God. Learn this. Gift of God. If you were to go out and ask 10 people, for example, ito lang, no? For example, you need power to live on. You need to focus on God. Yan ang nakita natin eh. Ang mga maraming tao, they could not even think the idea of God. Bakit ka mo? Masusunog ako dyan. Nakarinig na kayo gano'n? Ayoko dyan, ako masusunog ka dyan. Bakit? Kasi ang idea natin, hindi ako tatanggapin ng Diyos. Kaya nga, pag pinag-usapan nyo, lalo na yung langit, tanong na tabi mo. Pag namatay ka, saan ka pupunta?
mas marami yung kabaitan ko, kaysa kasamaan. At kung tinanong ko, sabi ko, mas may ako dito. Bakit ko? Lang ko. May ganun tayong idea na lagi, akala natin, kaya natin bayaran ng Diyos. Kalimutan nyo na yun. Kasi yung ating relationship sa Diyos, the reason why we can really have the power to live on, kasi we can rely on His love because it is His gift. It is His gift to us. You know, sabi niya, if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace is no longer grace. Naintindihan natin. Kung yun yung tinrabaho ko, hindi na yung grace, payment yun. Pero kung yun yung binigay sa akin ng Diyos as a gift, grace yun. Ngayon nalilito yung tao, ano ba? Grace and mercy, ano ang difference? Kaya, yung mercy, yun ay, ito yung karapat dapat sa iyong parusa. Hindi ko binigay. Mercy yun. Yung grace, itong regalo ko, hindi ka karapat dapat dito. Binibigay ko sa iyo. Yun ang grace. Okay ba? Nagkakaroon niya? So ito yung sabi ng Diyos. Sabi niya, kung yung binigay niya sa aking freedom to access to Him, parang to talk to Him, to focus on Him, to worship Him, and to believe that I will be accepted by Him. Ibig sabihin, hindi ko ito pinagtabuhan. Grace ito. Parang inimbitahan niya ako. Yun, by grace yun. Kanyari, inimbitahan ko isa. Kanyari, birthday ko. Tapos inimbitahan ko, hindi ko kayo lahat inimbitahan. Namili lang ako. Ikaw. Tapos iba, hindi ko na inimbitahan. Pwede mo sabihin, ang gabo naman nun. Hindi ko inimbitahan. May favoritism. Hindi. Grace ko yun na mag-imbita at piliin lang kung sino imbitahan ko. Tama ba? Ngayon yun na imbitahan mo. Hindi ka magmamalaki. Ako yung imbitahan ko. Lugi. Ako iba ako. Pinili ako. Walang ganon. Kasi, pwede naman hindi ka rin pinili. Kaya huwag ka magmamalaki. Nakanya? Yun ang sinasabi ng Diyos. We were invited. We are not there because we work for it. Hindi ganon. Makita niyo, sabi ng Bible. Excuse me. All of us need to be made right with God by His grace, which is a free gift through Jesus Christ. Sa totoo lang, wala tayong karapatang humarap sa Diyos at any moment. Now, tingnan niyo, makakausap niyo ba ang presidente ng security bank at any time you want? Hindi. You need to set an appointment. But anytime that He invites you, siyempre, wala nang issue ng appointment. The secretary cannot stop you. Kung sinabi nila, why are you here? Sabi ng secretary, sir, ma'am, sorry, I was called, I was invited. What is your name, please? Yes. He's waiting for you. Grabe lang. Tama ba? Kasi naibitaan ka na eh. Isasabi ng Diyos ganito, lahat tayo, wala tayong karapat. Diyos siya, walang karapatan ng sino man. Dahil lalong-lalo na napakabanal niya at napakarumis natin. Yung pinakamalinis natin, marumi na sa Kanya. Naintindihan niyo? Kaya wala tayong karapatan. Minsan nayayabang iba eh, pag-pray. Labo mo, God, hindi ka sumasagot. Wala kang kwenta ang Diyos. Kapay mo. Hindi mo naintindihan. Kaya nga siya hindi sumasagot. Diyos nga siya. Kasi kung lahat ng sasabihin mo sa Diyos, gagawin niya, ay hindi na siya Diyos. Utos na. Tama ba? Eh, walang tao, mali ang idea na nasasabi, hindi totoo yung Diyos, hindi siya sumasagot. Ako nga, lalo ko naniwala na hindi niya, nung hindi sinagot lahat ng panalangin ko, Diyos na siya. Baliktad. Nakaya? Pero I was given the privilege, and every one of us is being given the privilege to have an access with Him through Jesus Christ. It's a free gift. Kasi wala tayong karapatan. Marumis tayo, marumi tayo. Okay, natuloy. Kaya lang, you have to receive it by faith. For example, you receive an invitation. The President is calling you. Ay, hindi totoo ito, pwede ito. Malabo ito. Ano pirma? Hindi siguro ito. Imposible ba tawagan ng Presidente? Sino naman ako para tawagin? Halimbawa lang, hindi ka nakatanggap ng letter from President Duterte. You are being invited to come to Malacanang. To go to Malacanang. Kasi, pirma niya ba ito? Parang, hindi pa ata ito eh. Hindi pa ata ito eh. Nagdududa ka sa hindi ka niniwala. Tama? Pero sabi niya, you have to receive it by faith. Kasi kailangan nila totoo kaya ito. And you have to take the risk. Tama ba? Or maybe investigate further. Like, tama kaya itong pirma na ito? Totoo ba ito? Maybe you can call the number given. Parang siguraduhin mo lang. But that's faith. Hindi yan yung faith na parang leap of faith na bahala na. Try! Hindi ganoon.
God. When you receive it by faith, you try to also investigate, you try to ask, you try to think, you try to study. Kaya nga ako, kahit kung nagbasa kayo ng Bible, choice nyo yun eh. Either you believe Jesus for who He claims to be, or you say, this guy is a liar. He's not true. He's a charlatan. Kaya nga ako, pag pinag-usapan ng Christianity, di ba sa Bible? You cannot either say, oh, it's very inspiring. Kasi kung sinungaling siya, hindi siya totoo. Hindi pwedeng inspiring yan kasi manluloko. Tama? Pero kung totoo siya, aba, kailangan ko lumanik-luhod at sumunod sa kanya. Kung yun ay may intellectual integrity ka. Kaya maraming tao lang, intellectual integrity. Lahat tayo parang mahala na, okay na yan. Mahala tayo, sunod natin, sunod. Hindi ganun ang faith. Ang faith, pinag-iisipan din yan. Okay ba? Pinag-aaralan din yan. Kaya nga sabi ko kanina, kausap ko eh. Sabi niya, ikaw, paano mo ba makinig? Ako lahat, I challenge every thought I receive. Kini-question ko yan. Hindi ko kini-question because I'm suspicious of the speaker, I'm suspicious of anyone speaking. Sabi ko, no. I'm trying to discern. Kasi kung tatanggapin ko lahat, delikado yun. Tama ba? Kung yan, may sabi sa akin. Hindi lumapit sa akin. Kasi sinabi ko, may kapatid si Jesus. Huh? Sabi ko, hindi ko yung invento. Nabasa ko sa Bible eh. At saka tinignan ko sa history, meron talaga sa kapatid eh. Ang gagawin ko. Hindi yan, isip kayo bigla. Huwag kayo magagalit, hindi natin pag-usapan niya. Huwag kayo magalit. Ano bang say-say kung malaman kayo kapatid? At least alam ko, na nung pinanganak siya, siya lang yung virgin birth. The rest hindi na. Okay? Nagkakalit niya kasi kung pare-pare sila lahat virgin birth, sure siya lang sasambahin ko niya. Mali dito ako. Very importante yun. Nabali niya? Okay, so, balik tayo. Ang sabi ni Jesus, ito this ha, it is received by faith. Sabi niya, for it is by grace. Look at the words. You have been saved. Look at the words. Through faith. And this is not from yourself. It is the free gift of God. Not by works so that no one can boast. Sabi niya, paano ikaw ay maligtas? Paano kayo magkaroon ng access sa Diyos? At magkaroon ng fellowship sa Diyos? Hindi mo yung kagagawa. Isipin mo, wala kayo sa langit, no? Alam na naman, Uy! Huwag ka dito! At gano'n na dating ko, yaman-yaman mo. Huwag ka dito! Paano ka nakakasok dito? Yung sama mo yan? Diba parang gano'n, di ba? Kasi ikaw naman, pag nakikita ka, ikaw, ba't ka dito? Sobrang bait ko, ha? Ako tumulong dyan sa ano? Naalala mo yan, nagkaroon ng baha sa CDO? Ako nagtanggal ng lahat ang putik doon. Diba? Lumit. Eh, isipin mo kasi dahil, boy, ang langit. Alam bakit? Magpapayabangan tayo ng TV. Kaya ang bait ko, man! Diba? Tinulungan ko lahat yan. Walang ganun. Kasi pagdating sa langit, ang focus ko lahat sa Diyos. Parang, Lord Jesus, thank you. Namatay ka pasa sa langit ko. Hindi kayo mga lagay magparintal kayo. Ano po kayo dito? Diba ito? Nakasama tayo. Hindi, nakasama nga rin ha. Kasi ako kasama ko eh. Alam ko, kasama ko tayo. Pero hindi, sarap ng pakaramdam na langit. Hindi yung parang, ano ito ah? Ako nito, niloko ako na dito. Kaya ito eh, pag nabiyaya ng ganun Diyos, wala ka ba malaki? Okay, sabi sa tabi mo, pwede ka rin doon. Basta, kararap na nalaya mo sa ginawa ni Jesus. Kung hindi sabi niya, ganda-ganda. People receive God's promise by having faith. This happens so that promise can be a free gift. Kaya nga itong pangako ng Diyos, natatanggap mo by faith. Pinangako niya eh. Di ba? Pinangako niya ito eh. Kaya, pakinggan niya, sabi ng Lord, you ask, you will receive. Hindi na pangako ah. Relax ka lang. Bago sinabi yun, tinignan mo na paano mag-ask. Siya mo lang, our Father. Oh, paano mo masasabi, paglapit mong our Father, lahat ang hihingi mo sasagutin niya? Dapat naintindihan mo na hindi ka nag-iisa sa mundo. Meron ka pang iba, our Father. Paano ang hiningi mo ang kumulan? Ang hiningi ng kapatid mo ang kumulan. Kapag niya. So isipin mo, anong kabutihan ng kalahatan? Hindi lang ang sarili mo. Kaya don't expect na yung mga selfish prayers mo, sasagutin pa rin ng Diyos. Hanggang doon, gusto siya mapakasawa. May asawa na siya. Our Father. Kapag ang patayin mo yung kapatid mo, para magpakasama mo siya, hindi ko pwede yun. Kasi may nangyari na yan eh. Hindi ako yung kasama ko pastor, guwapo kasi. Gagapin mo yun. Pastor, sabi ko ni Lord, ikaw daw mapapakasama. Nagulat siya.
O sige, tatanong ko muna ang misis ko ha, kung totoo yun. Sabi na. So, alam nga naman, Lord, akin siya. Kasi hindi na pwede yun. Kasi our Father na eh. So, sasabihin mo, labo mo God, di mo sinasagot prayer ko. Hindi mo naintindihan. Our na eh. Ano niya? O kaya, ito na napaka-importante. Kaya, when you receive it by faith, yung promise ng Diyos, you receive it by faith because of its grace, because it is His favor. But you need to understand also, pinag-iisipan niya. Hindi ako kapatid. Tama? Tuloy tayo. Papakita ko sa inyo ng napakagandang kwento ng grace. Sa Luke 15, yung mga tax collectors at saka mga sinners, lumalapit kay Jesus. Siyempre, mga tax collector, kumbaga, sasama ng ugali nito, at saka mga maliwanag ha, sinners. Kapag sinabi mong sinners, mga kilala to, kumbaga sa ano to, mga notorious ito. Kilala to sa kasamaan. Meron ba kayo makikita sa office meeting nila? Ayan, sinner talaga yan. Hindi nyo masabihin, alam nyo. Kasi bakit? Alam niyo kalokohan niya. For example, kami, alam namin kung sino yung manloko sa amin ng mga lalaki. Kasi alam namin na kung sino yung mga pinaglaruan nilang babae. Common, saka pinagkikwentuhan yun. Kaya kayong babae, kayo huwag kayo magpapalaro ha, pinagkikwentuhan kayo. Kaya ingat, kilala yun. Mas gusto na lalaki. Kaya pag yan ang nanligaw sa kapatid mo, at agad ginawa, kapatid niya, kilala yan. Kilabot siya. Bakit yan, di ba? Tama ba? Isipin niyo yung salita. And the sinners, no? Ibig sabihin, kilala ito mga loko na to. Tama? Hindi ito mga patagong sinner, ha? Kilala. Okay, sabi ngayon. Kaya sabi mga Pharisees yung mga mababait. Mga